So yun, what's up mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV, isang reactor sa mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas at isang TVJ Defender and Senator Rapi Tulfo Defender. Ang daming tumaas yung tenga dun sa sa pagganon yung pagkasabi kong Senator Rapi Tulfo Defender. Hindi naman totaling kasi syempre wala namang ginagawang masama si Senator Rapi Tulfo dito sa Pilipinas. Ewan ko ba't kinikriticize pa siya. Baka ultimo yung pagbara ng inidoro niya dyan, sisi nyo kay Senator, ha? So yan, mapunta tayo dito sa issue. Natatandaan nyo po ba yung nangyari dati doon sa segment ng mag-inang Legaspi nila Carmina Villaruel at yung kanyang kambal na si Mabi and Cassie Legaspi, na kung saan ay tinanong ho nila si Renz Verano kung sino yung may attitude na dating host ng Itbulaga, no? So ngayon parang talagang nagsunod-sunod na ho po yung nangyayaring problema ho dito sa kay Carmina Villaruel, no? Kasi nung nakaraan nang nangyari na yung kapatid niya na scam ata ng magkano ba yun? Nasa 500k yata yung na-scam sa kapatid niya. Tapos ngayon naman, ito naman nagkakaroon ng issue mapatungkol sa hiwalayan na kasi Mabi Legaspi. Oo, yung third party ngayon na uso ngayon yung third party. Malamang si Andrea Brillantes na naman ang ituturo ng iba dito. Buti na lang si Daso Richoy yung yung namamataan sa camera. Kasi kadalasan si Andrea Brillantes yung tinuturo. Ultimo yung kay Miles Ocampo, kaya kay si Andrea Brillantes yung sinisisi ng tao. So ngayon, 'di ba, yung nangyaring issue na yun, yung tanong na yun, pwedeng ang may mali talaga doon is GMA or yung GMA writer. Kasi sila yung sila yung tawag dito, sila yung nagsusulat ng mga mga gagawin ng mga host. So sa Carmina Villaruel naman doon, labas naman na sana sa issue na yun, sa pagtanong niya na kung sino yung may mga attitude na mga host sa dating Itbulaga, mga dating host Kasi si Renz Verano po ay dating vocalist. Yun tawag doon, yung nagtuturo sa mga basta yun, dati siyang kasama nila Tito Vic and Joey ng mga legit Dabarkads, mga OG Dabarkads po sa nung mga panahon na nandun pa sila sa sa GMA, sa tape Bulaga. sa The Longest Running Noontime Show. Sino kaya nun? Kasi dati sinasabi ko rin yun Tapos biglang umuso na yung salitang The Longest Running Noontime Show. Wala, nagtuloy-tuloy na, yun na yung tawag sa kanila. So ngayon, eto na nga, sunod-sunod na nga po yung nangyayari na issue kila Carmina Villaruel at dito sa kanyang anak. Kasi nung nakaraan, etong kanyang anak ay parang gusto na atang bitawan na rin ng Tay-PNC. Kasi wala namang impact na nagagawa yung kanyang mga anak dyan sa totosin ito usapang impact sa isang segment or noontime show. Kada artista kasi may mga may mga pwede silang maka-create ng or pwede silang makahakot ng mga manonood, maka-attract ng manonood, ganun, lalo sa noontime show, no? Kaso dito kasi kahit na magaling na artista or mga host tong dalawa, sige sabihin na natin kasi hindi naman wala naman tayong
tawag dito, wala naman tayong ano diyan sa kambal, no? Wala naman tayong tawag dito, hinanakit. Wala naman silang ginagawa, wala naman silang parinig sa Tito Vic and Joey, kaya labas ho sila sa isyung ng mga nangyayari, no? So yun, kahit gaano sila kagaling, kung nga din talaga yung sa iyong network, wala rin patutunguhan. Katulad nga yan, yung generic na Itbulaga, nga talaga, kahit si Arnold Schwarzenegger pa ilagay mo dyan, ganyan talaga, bagsak talaga. So, hindi na natin masisisi, no? So, balik tayo doon ulit. Naputol yung kwento ko. Kaya kakadistract tong mga langaw. Grabe ano dito guys, ang daming langaw sa amin kasi ano, yung poultry malapit to dito, sila nag-harvest. Pag nag-harvest pala yan, dumadami, ang daming na. Kaya nadidistract ako. Ayoko may langaw sa bahay. Ganyan po ako kaarte mga kadabarkads, para sa kaalaman nyo lang. Gusto ko lagi malinis, mabango. Ayoko na may langaw. Hindi naman sa maarte, no? Pero gusto ko lang yung kasi langaw, saan dumadapo yan eh. Ayaw kung dinadapuan ako or yung mga pagkain, no? Kaya kayo, ganun din dapat panatilihin nyo sa bahay nyo. Dapat malinis lang. At laging maligo din kayo, ha? Hindi katulad ng iba dyan na walang ligo. Na nagbablog na lang, 3 days na atang walang ligo, nangangati pa yung betlog. So, mapunta ulit tayo doon. Wala tayo ibang sisisihin doon sa issue na yon, yung pagtanong ni Carmina Villaruel. Kasi nagagad siya nun nagsalita siya na, wala akong alam dito, ha? Sabi niya nun, kung napanood, pag hindi niyo pa napapanood yung video ko, hanapin niyo na lang ho dyan, no? So sabi niya, wala akong kinalaman dito, ha. Magbabasahin ko lang. So parang na-shock nga rin siya. Ang may kasalanan nun, yung writer ng GMA, bakit ganun yung tanong? Bakit ganun yung tanong? Halatang patama sa Tito Vic and Joey. So alam naman natin kung sino yung writer doon. Walang iba ako ni si Suset Doctolero. Si Dr. Laro. No, ang akin lang doon, ang pangit lang nung sinabi ni Cassie na, ay ako gusto ko rin malaman. Parang basta yung kung mapapanood niyo yung full video nandyan, hanapin niyo na lang, di ko na lang ipapanood dito sa inyo ngayon, no. Kung mapapanood niyo yung video na yun, no, parang may inis ka din doon kay Cassie kasi sabi niya, parang gusto niya rin daw malaman kung sino yung may mga attitude na mga dating host ng Tape-INC ng Itbulaga. Ewan ko ba't ganun tanungan nila, mga parang mga nakakatanga lang, no? Iba din ng GMA eh. So mapunta tayo dito na ito na nga, no? Ito yung title. Tingnan natin na Carmina nagsalita na sa cheating video ni Mavi Legaspi kasama si Dasuri na binuking ni Kailin Alcantara. Naku po. So mainit ngayon tong talakayan na to kasi parang nagpaparinigan po etong si Carmina Villaruel tsaka si Kailin Alcantara. Parang nagkakasagutan. So ito nga yung sinabi ni Carmina Villaruel from Showbiz Daily. Yan, pakinggan natin. Okay? With the social media now, kung tayo lang, diba, like, kunwari, i-bash tayo, kaya natin Pero kapag anak na natin, ay, teka muna, sandali lang. Parang nakikipag-away ka, gano'n. Kasi nga, kumbaga online lang kaya nilang makipag-anuhan sa online. Pero pag harapan, feeling ko baka hindi. So, may mga times na, usually dead ba? Pero pag below the belt, pag grabe na talaga yung mga inaano, which is sobrang bihira lang naman, block, delete, tapos block. Mabilis na naging pagsagot ni Carmina sa Twitter post ni Kailin Alcantara nang sabihin nito na iba ka TikTok, I knew it. Kung saan makikita sa video na ito na di umano ay nag-double date sina Mavi Legaspi at Dasuri Choi. Kasama ang kakambal ni Mavi na si Cassie Legaspi. Dito makikita din na magkatabi sa upuan sina Mavi at Dasuri. Ayon pa sa mga fans at supporters ni Kailin, ay konsentidor daw ang kambal ni Mavi na si Cassie.
dahil lagi itong kasama sa double date ng dalawa kahit na alam daw niya na committed na ang kapatid na si Mavi kay Kailin Alcantara. Kung matatandaan na pinagselosan na din noon ni Kailin si Dasuri na co-host ni Mavi sa Eat Bulaga. Nagsimula ito sa isang segment sa Eat Bulaga nang mag-heart sign si Mavi matapos na hipanin ni Dasuri ang kanyang kamay. Ay, grabe. Nagmay din naman kaagad si Kailin ng kamay na naka-heart shape tulad ng ginawa ni Mavi. Shopee free. Nako po, may Shopee, shipping pa kayo. Naklanteting tong ads na to. Storbo sa pananood no? Oo, hindi kasi gumagana yung pang-download ko sa mga ka-Dabarkads, yung pang-download ko sa video. Kaya rekta. Okay, ito, play natin. LOL. Ito naman ang naging mabilis na pagsagot ni Carmina sa Twitter post ni Kailin Alcantara. Dear Mavi and Cassie, people can destroy your image, damage your personality, Cryptic create post rumors yan, ah. about you, but they can never take away your good deeds. Cryptic na rin Because tayo. no matter how they describe you, you will always be admired by those who know you best. Okay. Mom knows best. Kinumpirma din ng aming team na in-unfollow na ni Carmina Villaruel-Legaspi si Kailin Alcantara. Nako, yan na yung Matapos na lumabas unfollow ang na issue yan. ng hiwalayan nila ni Hindi na lalayo to sa issue ng Katniel. Yung Katniel din nagka-issue hanggang sa ulitin ko, nagka-issue ang Katniel dahil kay OG Diaz. Pero ang nasisi si Nanay Christy Fermin. Tapos ito pa, yung pinakamalala doon, nadamay na si Andrea tuloy. Andrea Brillantes. Tapos, tawag dito, nadamay na si Andrea. At ayun na nga, nag-uso na tong issue ng mga unfollow. So ngayon nangyayari din dito, unfollow din. Ano ba nangyayari ngayon? Ito pa po pala, pag-usapan natin na may nababalitaan po kasi kami ayon sa source namin. Ito daw ay gimmick lang daw ito ng generic na Eat Bulaga para mapag-usapan daw yung show nila. So pag-uusapan natin din yan ha. Tuloy natin muna to. Sa ngayon nga ay hindi na din fina-follow ni Cassie Legaspi ang dating kaibigan na si Kailin. Matapos na pumutok ang issue na nag-cheat si Mavi kay Kailin at ang itinuturing dahilan ay ang 35 years old Eat Bulaga co-host niya 35? na si Dasuri Choi. 35 Naglabas pa matanda ng iba pala sa pang akin si cryptic Dasuri post si Kailin laban sa dating ka-love team at karelasyon na si Mavi Legaspi. Thick skin, clear boundaries, airplane mode, close friends, Nako. savings, self-care, strong focus, self-appreciation. Nagbigay din ito ng hint sa kanyang fans at followers na tila ba hihiwalay na ito sa love team nila ni Mavi, kung saan sinabi niyang time to start anew. Ay, grabe. Makikita pa sa mga larawan na ito na namataan muli na magkakasama sa Fantasyland sina Mavi Legaspi at Dasuri Choi, kasama ang kambal ni Mavi na si Cassie. Kaya naman lalo pang uminit ang issue na patuloy ang double date ng dalawa at di umano ay tuluyan nang naghiwalay ang Mavlin na sina Kailin Alcantara at Mavi Legaspi. Ay, nako. Kayo mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa breakup issue na naman na ito sa showbiz? At bagay nga ba sina Mavi Legaspi at Dasuri Choi? Kami ang bagay ni Dasuri Choi. Charot. Alam nyo mga kabiyan, mga Dabarkads, sa tatawa ko dito, no? May ayon sa aming source. Wow, what a source! Ayon sa aming source po, ay ito daw ay isa na namang strategy ng mga TPINC ng Lusos. Ewan ko lang kung totoo yun, no? Disclaimer tayo ha, hindi ko alam kung hindi po yan 100% ha. Kasi daw, di ba nung nakaraan, yung kay Paulo Contis, tapos yung kay Ara Agustin, tama ba ako? Yung kuno-kuno ay yun daw yung tatapat sa Aldav. Ang hirap banggitin pag sila, no?
Sa Aldab daw, no, sila daw yung papalit. No, sila daw yung tatapat sa lahat ng narating or nagawa ng yung Aldab Nation noon. Alden Richard and Maine Mendoza. So ngayon, 'di ba hindi naman nag-click? Kasi nga inamin na ni Paulo Contis na yun ay utos lamang ng kanilang mga bossing ng kanilang management na mag-lab team sila. Pero yung ibang tao nga, kilala naman natin si Paulo Contis na may mga history pagdating sa babae na may kung tawagin nga siya ng iba is chicks collector. Grabe naman sa chicks collector. Ano? So hindi na maiiwasan din 'yon at ngayon parang nangyayari nga ngayon na pagtatanto ko yung sinabi ng aming source na Tigaloob nandun sa nandun nagtatrabaho sa Tape INC sa IPT studio. Doon sa Itbulaga, doon siya nagtatrabaho. Ito, tropa natin yun So, hindi natin pwedeng banggitin yung pangalan niya, Minsan kaya, manood kaya ako sa, try ko. Gusto niyo mga kadabar cards, punta ako nang kaso baka paglabas ko, padampot ako punta sana ako doon sa, manonood ako ng Fake Bulaga. Wala lang, trip ko lang, gusto ko lang pumasok doon. Kaya naman gusto ko pumasok doon, ito pala yung dating, yung studio ng Tito Vic and Joey. Hindi ko intindihin yung show. Hindi ko intindihin yung mga segment nila. Ang gusto ko lang kasi 15 years old ako nung nakapasok ako dun So hindi ko na tandaan. Yung huling pasok ko dun is 15 years old ako. So magte-30 na ako sa December 18. So, parang ipipil ko lang. Nangasar lang ba ako? So yung may sabi-sabi na ito nga daw nangyayari ngayon kay Mabi Legaspi at kay Dasuri Choi ay isa na naman daw po itong scripted issue. Kasi totosin po, umaano po ang isang lab team kapag kapag nagki-click talaga, kapag naging parang sila. Katulad nung kay Daniel Padilla at Catherine Bernardo, 'di ba? Nag-click lalo na yung nalaman ng tao na naging sila talaga na magkarelasyon sila. So ngayon, parang yan nata yung naisipang gawin or strategy ng Tape INC at ng mga Lusos na para mag-click po yung lab team ni Mabi Legaspi at ni Dasuri Choi. Tewan ko malay nyo itong hiwalayan na to, syempre para sa boyfriend mo, para din naman sa future niya. Malay mo sinasakyan lang din to ni Kailin Alcantara. Or baka sinasakyan lang din to ng nanay ng Legaspi twins na si Carmina Villarruel. Diba? Kasi isipin nyo may point naman yung source ko na sinasabi niya na na ganun nga daw na parang scripted nga daw tong hiwalayan ng dalawa. Para lang daw pumutok yung issue at mapag-usapan ng generic na Itbulaga. Kasi natatandaan nyo daw kada daw itong generic na Itbulaga o revamped na Itbulaga ay gumagawa palagi ito ng issue para lang mapag-usapan. So nung hindi na sila napag-uusapan, tignan nyo, bagsak na naman ulit yung ratings. So malamang total, kahit kaming mga TVJ defender, hindi na namin sila nako-content Nakita nyo na kinontent ko si Isko Moreno? Wala, kasi hindi naman na nagpaparinig yung tao. So kaya hindi ko na rin kino-content, hindi ko ginagawa na reaction. Si Buboy Bilar, hindi ko na rin ginagawan kasi wala naman di siya ulit parinig sa Tito Vic and Joey. Ewan ko na lang, wala naman nagpapasa sa amin kasi hindi naman kami nanonood dun. Pero sa oras na may ginagawa sila dyang parinig sa Tito Vic and Joey ay malalaman ho agad namin yan kasi marami tayong dyan. Si Paulo Contis, hindi na nga namin ang nare-reactionan ko na nga lang ngayon ay yung mga Kapuso Pro page.
na nambabalahura sa Tito Vic and Joey sa Legit Dabbercad. So yun na lang yung nare-reaction ko minsan ayoko na nga rin pansinin kasi parang pumapatol po ako sa multo. Ano ako nasabing multo? Paano ba naman? Walang muka, puro post lang. Ito yung tinatawag na mga keyboard warrior. Hindi pong lang matatapang sa post sa camera, ganyan. Tutusin, hindi nga matapang sa camera, hindi nagpapakita. Katulad na ibang vlogger dyan, sa camera lang dada ng dada, sa personal, parang mga basang sisiw. So kung totoo man yun, no, mga kadabarkads, na na itong issue na to, na yung sinabi sa akin ng source na paano lang daw to, strategy lang daw to ng Revamp Night Bulaga para mapag-usapan, para daw mag-click ang love team ni Dasuri Choi at ni Mabi Ligaspi. Kasi kung isipin nyo wait lang tignan natin ilan na ba? Sir, Wait lang tingnan natin to. years ang pag wait lang. ng kanilang edad. Ilan daw? Comment below. Ilan daw yung pagitan ng edad? The social At bagay nga ba sina Mavi Legaspi at Dasuri Choi kahit na halos 13 years ang pagitan ng kanilang edad? Kita nyo narinig nyo 13 years. So doon naman, age doesn't matter naman pagdating sa pag-ibig, di ba? Pero isipin nyo bilang isang Mabi Legaspi, iiwan niya si Kailin or lolokohin niya si Kailin Alcantara na napakagaling, napakaganda, napaka-talented nun. Ipagpapalit. Hindi ko naman sinasabing pangit si Dasuri Isipin nyo lang maigi di ba? No? At alam din naman natin na mabait din yan si Kailin Alcantara. Kay Dasuri Choi, wala tayong masyadong balita kung ano ugali nito. Tapos yung edad pa, 'di ba? Parang ang labo talaga na maging sila. No, parang ang nangyayari kasi dito, parang scripted tong mga nangyayaring issue. Parang pumapasok sa isip ko na, disclaimer, hindi nga to 100% na. Parang pumapasok sa isip ko na hindi kaya talaga totoo yung sinasabi sa akin ng source na ito ay strategy lamang para mapag-usapan. Kasi isipin nyo dalawa ho yan, dalawang host po yan ng Generic Night Bulaga. Dasuri Choi, diba? Si Mabi Legaspi. O bali tatlo kasi kasama yung kambal, si Cassie. So yung tatlo na yan, magkaka-issue ng malaki. So mapag-aabangan yan, magkakaroon ng interest yung mga tao at papanoorin yan dun sa Revamp Night Bulaga. Si Revamp Night Bulaga, tataas ang rating, sa tataas yung mga manonood. Kaso kailan kaya? Basahin kaya natin mga comment para mas maganda. Basahin natin yung mga comment, mga kadabarkads. Okay? Wait lang I-screen recorders the champuradong may latik tayo. Kaya makikita nyo dyan sa screen, bata ka pa at maganda. Makakahanap ka pa ng magmamahal sa'yo ng totoo. Si Ate Josie paniwalang-paniwala agad mas like ko Atasha at Andres. Mukhang mabait, talented pa at higit sa lahat nakapagtapos, matalino kasi may pinag-aralan, kaya for sure hindi magagawa ng ganyang issue. Ba't nadamay dito sila Atasha? Sabi naman ni Mama true, sumikat na kaya iniwan na yung isa. Nakilala siya dahil totoo yan hindi naman totaling 100%, siguro mga 80% na mas sumikat si Mabi Legaspi sa nung naging mag-boyfriend girlfriend sila ni Kailin Alcantara. So may point on sinabi ni Mother move on Kailin, alam mo nandiyan naman si Jay Gibaray. Charot. Joke lang. Move on Kailin, alam mo na magiging future mo mas maganda na bumitaw ka na. The best thing you can do.
It's okay, move on, Kylie yan. Bigay mo na yan sa mga konsentidor. Ay, sabi nito, bigay mo na daw. Bigay mo na daw si Mabi. Daming mga comment dito. Nagpiesta-piesta sila, mga kadabar kads, oh. Syempre, anak. Oo naman, kahit naman sinong magulang eh. Okay lang yan, Kylie, ang bata mo pa. Ilan taon na ba si Kylie? Si Kylene, mga ano siguro mo, mga 17 or 18, no? So ang daming comment dito, no? So, mukhang palyado na naman ang naisip. Kung halimbawa, na kung totoo to, mukhang palyado yung naisip ng ng Tay-Payensi na strategy. Kasi parang ang daming nagalit eh. Parang ang daming nagagalit kay Mabi, no? Pero, yun nga, totoo nangyayari naman to sa showbiz industry na gumagawa ng issue yung ibang mga artista para mapag-usapan ulit. Totoo po yan. Hindi na bago yan sa atin, di ba? Alam nyo naman yan. Hindi na yan bago sa atin. Talagang ginagawa nila yan para lang mapag-usapan. May mga ganun eh. Kadalasan, katulad ng ibang vlogger, ito, i-connect natin kay sa Rapid Tulfo in Action. Ito alam nyo ba, yan si Wamos, tsaka si, hindi pa yan masyadong, hindi pa ganyan kasikat yan noon. Pero simula nung natulpo sila, no, talagang umusbong yung karir nilang dalawa. Nang dahil sa kay Senator Rapid Tulfo. Marami pang ibang mga vlogger, no, na talagang masumikat nung na-i-airy sila diyan sa Rapid Tulfo in Action. So ganyan din lang yung sa showbiz, no? So gagawa sila ng issue para mapag-usapan sila ulit. So itong mga nangyayaring issue sa showbiz ngayon, yung kala Daniel Padilla, Katniel, yung saan yan, pwedeng mangyari diyan may scripted. May mga scripted na mga nangyayari kasi hindi na rin kasi bago yan at hindi na rin posible. So yung mga Dabarkads, mga kabiyaya, ano nga pong masasabi nyo dito sa napag-usapan natin? Ito na po ba ang karma ni Carmina Villarruel sa ginawa niya sa Tito Vic and Joey? Scripted po ba itong issue na to? Tama po ba yung sinabi ng aking source na ito ay strategy ng mga halusos? So i-comment nyo lang po dyan, wala po yung bayad, pero kung isi-share nyo ang video ko, maraming salamat po. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.